Parang pelikulang inaabangan ngayon kung itutuloy nga ba ni dating Pangulong Erap Estrada ang pagtakbo niya bilang mayor ng Maynila. Tiga San Juan po sa Estrada at requirement sa pagtakbo sa eleksyon ang pagiging residente ng lugar na gustong pamunuan sa loob ng 1 taon. Ayon mismo sa COMELEC, may panahon pa si Estrada para matupad ito. May report si Sandra Aguinaldo. Palaisipan pa kung tatakbo nga ba si dating Pangulong Joseph Estrada bilang mayor ng Maynila o hindi. Pero ayon sa COMELEC, sandali na lang ang ipaghihintay ng publiko kung uubra si Erap sa mga issue ng residency at registration. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, kailangan kasi pagsapit ng May 13, tumira na si Erap sa Maynila para masunod ang 1 taong residency na hinihingi ng batas. If Erap wants to run in Manila, he can always move into physically established residence in Manila now, up to at least May of this year. Ipinanganak si Erap sa Tondo, pero ayon sa kanya wala na siyang property doon. Ang property daw niya sa Maynila ay ang 4-door apartment na ito sa Santa Mesa at 1 lote sa Intramuros. Gayunman, sabi ni Brillantes, kahit nga magrenta lang ng lugar sa Maynila ang dating Pangulo, wala naman daw problema. Pero batid din naman marahil ng karamihan na kapag tinanong kung saan nakatira si Erap, malamang ituro ang bahay niyang ito sa Polk Street sa Green Hills, San Juan. Kaya ayon sa COMELEC, kailangan makita si Erap na umuwi sa bahay na kung sakasakali idedeklara niyang tirahan niya sa Maynila. Dapat nakikita ka rin. Nakikita ka. Eh kung lumipat kasi, sabi mo, lumipat ka, bumili ka ng isang bahay, hindi ka naman nakikita ng tao ron. Hindi ka naman nagpupunta ron, hindi mo naman pinupuntahan, wala pang mga ilaw doon, hindi naman bumubukas ang ilaw. That's evidence na hindi ka naman talaga lumipat. Eh kung nagre-renta ka, rumenta ka ng bahay, re-rent mo yun ng 10 years, hindi pa ba naman yung kwan? O re-renta ka doon for the next 3 years. Medyo may permanence yun. At kung tutuloy talaga si Erap na tumakbo sa Maynila, kailangan din niyang magparehistro doon bilang botante bago matapos ang Oktubre. Batid din naman ang marami na bukod sa taga San Juan, doon din siya nakarehistro bilang botante at doon din bumoboto sa mga nakalipas na eleksyon. Ilang beses na rin namang sinabi ni Erap, hindi pa siya sigurado kung tatakbo ang mayor ng Maynila. Pero may mga obserbasyong talagang pumupostura ng dating Pangulo. Kahapon at kamakalawa, namigay siya ng regalo sa mga mahihirap ng lungsod bilang bahagi ng selebrasyon ng kanyang 75th birthday. Sa kanya namang party kagabi, hindi maikakaila ang impluwensya ni Erap sa politika. Dumalo sina Pangulong Noynoy Aquino at Vice President Jejo Marbinay. Sa kanyang speech, sinabi ni Erap na pinatawad na niya ang mga nakahidwaan. When I was incarcerated, I come across the book of Mahatma Gandhi, and then I come to read one of his quotation, and he said, and I quote, so I have to quote this because I might be accused of plagiarism. He said, and I quote, the weak cannot forgive, but forgiveness is the attribute of the strong. You'll be happy if you know how to give and forgive. This is the very reason why I am happy on my birthday. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ng kanyang mga mahal sa buhay na hindi siya iniwan, tulad ng kanyang may bahay na si Dr. Aloy Ejercito. I must also acknowledge with deep gratitude my thanks to my one and only Dr. Aloy. Who has been most understanding and tolerant of me. Siya lang, again, on the record, Your Honors, ang kaisa-isa ng babaeng aking pinakasalan. Hindi namin siya lamang. Lloyd, thank you for all these years. Pinasalamatan at inalala rin niya ang kaibigang si Fernando Poe Jr. Marami daw silang pagkakahalintulad ni The King. Pareho kaming macho sa pelikula. Macho. Pareho kaming naisahan. Hindi namin akalain. Ang iisa sa amin ay small little.
sa party si dating Manila Mayor Lito Atienza na napapabalitang tatakbong Vice Mayor ng Maynila. Sandra Aguinaldo, GMA News.